Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol muli dito sa ating inaabangang Binance ban dito sa Pilipinas. Yan, sapagkat marami po kasi akong nababasa na mga nagko-comment. Yan, at mukhang hindi po nila alam yung mga nakalipas na kaganapan. Ayan, yung nababasa kong mga comment ay bakit na lamang kasi hindi mag-comply itong si Binance at kumuha ng license dito sa Pilipinas at para makapag-operate ng legit. Yan, at marami pa pong hindi pala nakakaalam kung bakit hindi pwedeng makakuha si Binance ng kanyang license to operate. Kaya yan po ang ating pag-uusapan dito. Akin pong ipapaliwanag kung bakit. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anuang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, balikan po natin yung mga panahon pa ni Ginoong Changping Zhao. Ayan, siya po si Ginoong CZ, kung saan siya po ang founder at CEO ng Binance noon. Ayan, at yan noong pang August 11 ito, 2022. Ayan, the Philippines Halt Virtual Asset Provider License Application. Yan, pinatigil po nila yung mga nag-a-apply ng lisensya. Ito po yung kailangan ni Binance para makapag-operate po ng legal dito sa Pilipinas. Yan po ay pinatigil ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, yung tinatawag po nilang VASP. Yan, Virtual Asset Service Provider Application. At yan, pinatigil po nila noong September 1, 2022. At yan, wala na po. Ito po ay ipapatigil nila ng hanggang 3 taon. Kaya taong 2022, kaya 2023, 2024 at saka 2025, malamang ay 2026 bago po nila bubuksan muli ang VASP applications. At mukhang dito po pwedeng makapag-apply ulit itong si Binance. Pero bago po nila inilabas yung announcement na yan, ay na nag-a-apply na po itong si Binance. Ayan, meron ng application si Binance. Ayan. At sabi rito ay back in June, ayan, Binance CEO Changping Zhao expressed that the crypto exchange is seeking to get the VASP license from the BSP so that the crypto platform can expand its services in the country. Kaya ayan, nung nakalipas pa na buwan ng June, yan, bago yung pagsapit ng itinakdang deadline dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas na September 1, 2022. Ayan po, may balak na po talaga ang Binance na kumuha ng VASP license. Apart from this, the executive highlighted that they are also looking to get the e-money issuer EMI license in the Philippines. Kaya yan, dalawa po yung binabalak nilang kunin na lisensya dito sa Pilipinas. Ang VASP license at ang EMI license para po sa e-money issuer yan. In a recent interview with Cointelegraph, Binance head of Asia Pacific, Leon Fong, said that they have already submitted the relevant paper to acquire the licenses but cannot provide any other details as they may be confidential. Ayan, uulitin ko po. Sabi dito, ayan, ng head ng Binance Asia Pacific na si Ginoong Leon Fong, sabi niya dito ay they have already submitted. Ayan, sinubmit na daw po nila the relevant paperwork. Ayan, yung mga kailangan, yung mga requirements na papeles. Ayan, para makapag-acquire o para makuha yung kanilang
para makakuha sila ng lisensya. Yan. Pero hanggang doon lamang yung kanyang pwedeng i-provide kasi confidential na po yung kung i-detalye niya kung ano yung mga laman nito, yan, kung ano yung mga kaya yan, sapat na po na yan lamang po yung gusto nating malaman na sila po ay nakasubmit na ng kanilang requirements para sa kanilang license. Ayan po, nakasubmit na po sila. Tapos bigla na lamang pong nagulat ang maraming tao. Kasi hindi sa inaasahan ay bigla pong naglabas ng nakakagulat na balita ang Bangko Sentral ng Pilipinas na biglang sa September 1, 2022 ay magsasara na ang VASP applications. Kaya yan. At yan nga yung tinutukan natin noon. Yan yung mga dating viewers ko dito noon. Yan yung mga nung nag-uumpisa pa lamang ako sa pag-YouTube dito. Ay ayan, tinutukan po natin yung balita na ito. Ayan, at talagang inabangan po natin kung kung aabot ba sa September 1 yung approval ng application ni Binance. Ayan, tinutukan po natin yan. Binantayan po natin yung kaganapan na yan. Pero ayan, sa paglipas po ng mga araw, buwan, ay mukhang wala. Hindi po nakapasok yung application ni Binance. Kaya ayan, na-deny po yung kanyang application. Kaya ayan, wala siyang lisensya. Hindi siya nakakuha ng lisensya. Pero ayan, sa mga hindi pa nakakaalam ay talagang pinakita naman po talaga ng Binance na gustong gusto talaga nilang makakuha ng lisensya. Ayan, meron pa tayo rito. Binance plans to acquire a crypto exchange VASP license in the Philippines from the BSP. At yan, noon pa yan. Muli, yan, the two licenses that Binance is interested in according to ZZ are the VASP license and the EMI license from the BSP. Yan, talagang na-content po natin ito noon. Yan, at talagang itong si Ginoong Xiang Pingshaw, yan po siya, ay talagang gusto niya talaga na makakuha ng lisensya dito sa Pilipinas. At marami pa siyang magagandang balak dito sa Pilipinas na yan na nga. Wag na nating pag-usapan, pero basta masasabi ko na marami siyang mga plano. Pero yan po, hindi na rin po kasi matutupad kasi hindi nga siya nakakuha ng lisensya. Kaya yan, Xiang Pingshaw, also known as ZZ, CEO of the world's largest cryptocurrency exchange Binance, announced that the firm is planning to procure licenses from the financial regulators in the Philippines. Binance initiated aims to provide more localized services in the country and pour in investment in local banks and payment service providers. Kaya yan, may benefits po talaga ang operation ni Binance dito sa Pilipinas. Ayan, kung magkakaroon ng localized na services dito sa Pilipinas, ay maraming papasok na mga investments sa mga local banks at maging sa mga payment service providers. Kaya makikinabang talaga, may benefits po talaga. Kaya sayang. At bakit hindi po talaga siya pinayagan, or maski pinagbigyan sana siya. Yan, at binigyan ng extension yung deadline para lamang kay Binance. O tsaka pwede namang madaliin. Yan, yung approval ng kanyang approval sa kanyang application bago sumapit yung deadline na September 1, 2022. Pero mukhang ayan, may mga nagsilabasan po ng mga conspiracies na ayan na nga, parang sinadya na hindi po i-approve yung application ni Binance. Yan, kasi alam natin, yan, meron yung yung sinasabi po nila na competition. Yan, ayaw po nilang pumakapasok daw dito si Binance sa Pilipinas dahil ayan, madudurog yung mga maliliit na kakompetensya niya. Kaya ayan, the two licenses that Binance is interested in according to ZZ are the Virtual Asset Service Provider or VASP license and the e-money issuer license from Bangko Sentral ng Pilipinas. And the VASP license authorizes a company to legally convert fiat to pesos and vice versa.
EMI license authorized the holder to operate and disburse electronic money. Kaya yan po talaga yung dalawang license na kailangan ni Binance para makapag-operate ng legal dito sa Pilipinas. Pero sayang po at yan nga, hindi po siya umabot sa biglang itinakdang deadline ng Bangko Sentral noon na September 1, 2022. Kaya yan, akala nga natin na talagang makakakuha po yan, ang akala po ng karamihan ay makakakuha na po talaga siya ng lisensya. Kaya ayan, hindi po nila yung parang nag-relax lamang po sila na yan, siguradong makakakuha na siya at makakapasok at magiging legal siya. Pero yan, magulat po lahat ng biglang may inilabas na deadline na September 1, 2022 ang mga VASP applications. Kaya ayan, hindi po umabot si Binance at yan po ang dahilan kung bakit hindi po siya nakakuha ng license. Kaya yan, sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang kasi mag-comply si Binance at kumuha ng kanyang lisensya, ay yan po ang dahilan. Maski mag-a-apply po siya ngayon ay hindi po pwede kasi sarado ng 3 taon ang application ng ang VASP application. Yan, ang license para sa Virtual Asset Service Provider. Yan, 3 years po yan. At gaya nga ng sinabi ko kanina ay malamang 2025 or 2026 po ulit nila bubuksan ang VASP applications na ito. At dyan po pwedeng muling mag-apply itong si Binance. Pero yan, hindi po natin alam kung ano po talaga ang mangyayari rito kasi pinag-uusapan po talaga. Baka sana nga ay yung inaasahan po natin ay bibigyan po ng malamang ay baka bibigyan po ng exemption itong si Binance. Yan, para siya ay mabigyan ng license. Kasi siya naman po talaga ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At kung makakapasok po siya rito sa Pilipinas ay magbibigay po talaga ng malaking benefits ito dito sa ating bansa. Pero yun nga lang, at yung mga local exchanges po natin ay madudurog po talaga sila. Yan, mukhang ayan, hindi na po natin alam kung ano ang mangyayari sa mga local exchanges natin. Siguro ay baka maglalaho na sila kasi syempre lahat po ng mga Filipino users ay ayan, lilipat na dito kay Binance. Kaya yan na rin ang ikinatatakot ng mga local exchanges dito. Kaya mukhang parang against po sila sa pagpasok ni Binance dito sa Pilipinas. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.